Ayan, isang mapagpalang araw sa atin mga ka-TV. Ayan, panibagong araw na naman po mamana. Dalawa kami ni Native Channel. Ayan, si Native Channel ang kasama natin today. Yo, what's up mga ka-TV? Ayan, dahil wala si Joy at Puyat, matutulog muna daw siya dahil nag-edit siya kagabi. Kaya si Native ang kasama ko ang mamana. Dalawa lang kami ngayon. Walang sabi. Dito na kami sa likod ng kanipo mga ka-TV. Yan, medyo malinaw yung visibility ng tubig dito. Kita yung lalim. Siguro natin na pagdugtong. Ayan. So ayan mga ka-TV, prepare lang tayo. Dahil si Native naka-prepare na. Grabe. Yes, mga Bilis talaga mag-prepare ng taon to. Tayo wala pa. Bago pa lang. Kailangan. Habang nasa biyahe. Ayan, sana makahuli tayo ngayong araw mga ka-TV. Ayan. Unang dive mga ka-TV sa spot na to kung saan nakakuha ko ng GT na nakaraan. Kaya sinubukan kong tignan ulit ang ilalim ng butas dahil dito ko nakita yung GT nakaraan. At nagbabakasakali ako na makakita ko ulit. Pero ito yung nangyari mga ka-TV. Nagulat ako dahil may GT nga sa ilalim ng batong ito mga ka-TV. At buti na lang pagtira ko sa GT ito mga ka-TV ay na-stone shot ko siya. Dahil kung hindi baka ang tagal bago ko makuha ang isda ito dito sa ilalim ng bato dahil napakalalim ng butas ng batong ito mga ka-TV. Ayan, pumasok na ako sa ilalim para i-secure yung GT na napana ko. GT ang first catch natin today mga ka-TV. Ayan. Napakaganda ng unang biyaya natin sa araw na ito dahil naka-GT kaagad tayo unang dive. Nakita pala ako ni Native Channel mga TV ng panain ko ang GT ito. Kaya nagtanong siya sa akin kung may kasama ba raw ito. Can dive mga TV dahil may isang unicorn fish or suran na nakita ko sa ilalim. Kaya dali-dali akong bumaba para panain sana ang isang ito. Kaya lang napakailap mga TV kaya hindi ko siya tinamaan. Sinubukan ko ulit babain yung suran na tinira ko kanina mga ka-TV dahil nagbabakasakali akong makita ko siya sa ilalim ng bato na pinasukan niya. Kaya lang pagdating ko sa ilalim ay sadyang napakaliit ng butas at malalim. Kaya kung makita ko man siya, hindi ko rin siya pwedeng tirahin dahil mahirap na baka mag-stuck yung shaft natin sa ilalim ng bato mga ka-TV. Tingnan ko pa rin ang paligid ng batong ito mga ka-TV dahil baka may malaking butas na pwede ko siyang panain, kaya lang wala talaga ako mahagilap na ibang butas kundi itong pinasukan niya lang. Kaya ayun, nagdesisyon na ako na iwan na lang ang surang ito mga ka-TV dahil kung pilitin natin ay masasayang lang pinaghirapan natin, baka mag-stuck yung shop natin sa ilalim. Dito nga mga TV, sa areang ito ay may napansin ako isang coral trout or lapu-lapu na labas-pasok sa ilalim ng bato. Kaya nagbawas ako ng load ng pana dahil baka makita ko siya sa ilalim at matira. Kaya lang, sadyang napakaliit din ng butas ng batong ito mga ka-TV. Kaya hindi na rin ako nagbakasakaling hanapin pa siya or tirahin sa ilalim.
hindi lang pala ako ang nakakita sa lapong-lapong ito mga ka-TV, dahil pati pala si YouTube channel ay gusto niya ring mapana ang lapu-lapong ito, kaya dalawa pala kaming bumaba mga ka-TV. Di ko lang siya napansin dahil nasa kabilang side siya ng bato mga ka-TV. Ito mga ka-TV ay may napansin na naman ako isang lapu-lapu. Pwede ko na sana siyang tirahin, kaya lang nakatapat siya sa bato, kaya hindi ko siya pinili tirahin. Hinintay ko siyang lumagpas sa buhanginan, kaya lang ito yung nangyari mga ka-TV. Yun, dali-daling pumasok sa ilalim ng bato. May nakita na naman sana ako isang lapu-lapu mga ka-TV, kaya lang naka-ready na palang bumaba si Native Channel. Kaya siya na lang ang pinababa ko at binidyohan ko na lang siya mga ka-TV. At ito yung nangyari mga ka-TV. Hindi niya tinamaan ang lapu-lapong ito mga ka-TV, sobrang lapit na sana. Pag-ahon ni Native Channel mga ka-TV, ako naman ang dali-daling bumaba dahil yung lapu-lapong pinana niya kanina ay di pumasok sa bato at nakatambay lang sa gilid, kaya ako ang bumaba para pumana ulit. Kaya lang yung pagpana ko mga ka-TV ay dumaplis yung shop sa bato, kaya daplis ang tama ng isda at nakawala. At dito sa area ito mga ka-TV, may napansin akong dalawang yellowtail trevally at sinubukan kong babain dahil nasa kabilang side ng bato, pero di sila lumapit, at kaya nagtry na lang ako mag-ambush, baka sakaling pumunta sila sa side kung saan ako nakatambay. Kaya lang hindi talaga sila lumapit, kaya sinubukan ko maghanap pa rin ng ibang target dahil napakaraming umaaligid na ilak sa areang ito mga ka-TV. Pero wala talaga akong good site na pumana, kaya nag-video na lang ako sa ilalim ng tubig. Napakaganda talagang mamana mga ka-TV pag ganito kalinaw yung tubig, dahil kahit malayo yung isda ay tanaw mo pa rin dahil sa sobrang linaw ng visibility ng tubig. Dahil sa hindi na bumalik yung mga yellowtail trevally na nakita ko mga ka-TV, kaya pag-ahon ko nito ay nagdiretso na akong umakyat sa bangka para hintayin si Native Channel at kumustahin kung may huli ba siya or wala. Ayan, lipat tayo mga ka-TV, lilipat kami. Sabi ni Native, hanap daw kami ng surahan, baka makadali kami ng surahan pang ihaw. Loko ah, Native Channel, nakalapo ah. Isang surahan. Surahan? After naming lumipat mga ka-TV ay nag-dive agad ako dahil may napansin akong isang harlequin sweetlips sa ilalim ng table corals na labas-pasok. Kaya sinubukan ko siyang babain dahil baka good size na siya at pwede nang pang-ulam. Kaya binaba ko kaagad siya. At pagdating ko sa ilalim mga ka-TV ay di pa siya ganun kalaki para panain. Di pa siya good size para pang-ulam. Kaya hindi ko na lang siya pinana. Kaya hinayaan ko na lang ang isdang ito mga ka-TV. At see you next time na lang pagbalik ko. Baka sakaling malaki ka na at pwede ka na pang ulam. Kaya sa ngayon, palaki ka muna. At dito sa area ito mga ka-TV ay nagsubok akong maghanap ng isda sa ilalim ng bato. Kaya nagtry akong mag-ilaw sa ilalim. Dahil baka makapansin tayo ng luba or ibang isda or surahan na nakasiksik sa ilalim. Kaya lang wala akong nakita at medyo malabo yung tubig sa ilalim ng bato mga ka-TV dahil may movement sa ilalim. Hindi ko lang sure kung anong klaseng isda yun. After kong magpahinga mga ka-TV ay nagbawas ako ng load ng pana at sinubukan mag-dive ulit dahil nagbabaka sakaling makita ko kung anong klaseng isda yung nasa ilalim ng bato kanina.
pagdating ko sa ilalim mga ka-TV ay inikot ko yung bato para hanapin yung kung anong klaseng isda yun. Kaya lang di ko na nakita dahil baka lumipat na ng ibang bato at siguro nabulabog kanina nung unang pagbaba ko dahil naglight ako sa ilalim. Kaya hindi ko na siya makita dito sa areang ito mga ka-TV. Napakalaki pala ng butas sa likod ng bato mga ka-TV. At sa kabilang side kasi ako bumaba kanina kaya baka dito siya lumusot at lumipat sa magkalapit na bato dahil napakaraming malalaking bato sa paligid mga ka-TV. Hindi ko lang sure kung aling bato ang pinasukan niya rito dahil napakaraming malalaking bato. At dito sa area ito mga ka-TV ay may napansin tayong isang oriental sweet lips na pumasok sa bato. Kaya sinubukan ko siyang abangan dito sa kaharap na bato. Baka sakaling lumabas siya at matira natin mga ka-TV. Kaya lang di siya lumabas. Kaya nag-istipa ako ng medyo matagal sa ilalim mga ka-TV. Hindi na talaga lumabas yung oriental sweet lips na nakita kong pumasok sa batong ito mga ka-TV. At dahil medyo paubos na yung hangin natin, kaya umahon na ako. At sa pag-ahon kong ito mga ka-TV ay nagdesisyon na akong bumalik sa bangka dahil medyo tanghali na at gutom na rin tayo. Kaya uwian na. Uwian time na mga ka-TV. Medyo tanghali na. Hindi pa rin tayo nakadagdag ng isda. Ang huli natin ay GT pa rin. So tara. Dagdag. Kahuli ka? Kahuli ka? Isang piraso. Ayoko ba? Nalugi. Meron din tayong isda. Pauwi na kami mga ka-TV. Medyo masakit yung init. Kanina pa tayo nakahon sa dagat. Hinintay lang natin si Native Channel na makaakyat. Ayan. Tara, uwi na. ka-TV. Malunggo na kami. Pang ulam, mamsa lang. Labi, kayo. Ayan, shout out mga ka-TV, shout out kay Peter Marquito, kay Sir Jules Madrid, ayan, at sa Ticlaro Trucking from Tondo, Manila, ayan, ganun din sa Astorga at Sadis Family from Quezon City, ayan, at kay Kuya Jake Adventure ng Rojas, Palawan, ayan, shout out sa inyo, at ganun din kay Larry Verona ng San Jose, Bulacan, ayan.
At ganun din kay Arnaldo Guson, ayan. At kay Dines De La Cruz family from Naik, Cavite, ayan. Shout out sa inyo, sir. At ganun din kay Anton Jan Herrera, ayan. At kay Gerson Bendiola, ayan. Shout out po sa inyo. At kay Raymond Malbas, ayan. Maraming salamat po sa patuloy na pagtitiwala at pagsuporta sa ating channel. God bless at mabuhay tayong lahat. Thank you so much.